napaka-ipokrito naman ng Kongreso. At ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maaareglo? Yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. We are ready to talk with them anytime if they have solutions. Diba? Pero kung magchichikahan lang kami na wala namang pupuntahan, hindi bali na. Tama na yan. Kasi kontrato sa amin, kalaban, hindi kalaban na. Kaya nga nag-iisip kami punta sa minority kasi parang sa kanila na lang yung problema na yan. Using you. Kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya. At kung maging presidente siya, kung sa ngayon, nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila, hindi sila makakalusot kay VP Sara. VP, sabihin saya pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga nitraidor sa inyo. Dili. Dili ka mo dumo. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Hindi, ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maaareglo, 'di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko 'yon at alam nila 'yon. Yes. So, okay, number one, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. So, yun yung akin, no, na baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya. At kung maging presidente siya, kung sa ngayon, nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila, hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that, no? Kasi ngayon, wala pa silang napapanagot. So isip nila kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's make sure about that, no? Sumunod, nakita ko yung reply at uulitin ko kasi pag may sinabi akong favorable sa isang partido, sasabihin DDS ako. Hindi po ako DDS. Gusto ko lang same standards, no? Kung ano po yung standards na ginawa namin doon sa pagsabi na insufficient in substance yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ganun din yung standards na ipapatupad dito kay VP Sara, no? Kasi yun ang accountability, eh. Accountability means parehong standards. Hindi pa pwedeng magkaiba yung standards nung kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. And for the record, bumoto nga ako na insufficient in substance yung kay President Bongbong Marcos, no. Pangatlo, ito, trabaho to ng mga abogado, sa tingin ko, doon sa pag-file niya ng ad cautelam, anong tinawag na? Affidavit ad cautelam. Ad cautelam. Ano mo tamang pronouncement doon? Ad cautelam. O doon sa pag-file niya ng ad cautelam, ibig sabihin nun, she is not surrendering her rights to seek other remedies, no? So, mukhang baka
baka, no, hindi ko alam kung anong plano nila kasi ad cautelam, baka questionin nila sa Supreme Court yung due process, tsaka yung base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung due process, at yung kung parehong standards ba ang ginamit doon sa impeachment kay President Bongbong Marcos at saka sa kanya. So yun ang tingin kong mga posibilidad. Is it possible na baka paulan naman dito sa technicalities? Hindi na technicalities kasi ang tatanungin is same standards ba ang ginamit, no? Okay, ito naman tingin ko lang, okay, isa-isahin natin yung mga accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Alam naman natin yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court, no? So, yon. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko yung sa akin, totoo lang. Sige, sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yun final, no? Ano pa ba yung isa? Yung trade threat. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi daw sa video. So, tumagi pa yung presidential. Ha? Sabi ni VP, wala daw kontrata. So, hindi daw considered na threat. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file nila sa Department of Justice. Di ba? Bakit di nila file? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat ko? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magpa-file ng grave threats, kung sino yung tinakot. Di dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because sasabihin lang, ano yan, saan ba tatama yung grave threats? So ibig sabihin, betrayal of public trust. But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference. Yan ang difference nung presidente at vice president. Ang president is immune from suit habang siya ay presidente. Ang vice president is not immune from suit. So, dapat doon nila final doon sa DOJ. Ano pa ba? Yung SALN, alam mo yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Hindi pa nga rini-release yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Ako rinelease ko. O di ba, yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. Di ba kahit sa ombudsman, nagsabi si kung tama yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon kasi nga ayaw i-release ng Congress yung SALN ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, hindi ako kasi ako naglabas ako ng SALN, tumatago sa technicality. Meron ba naman yung SALN kailangan pang aprobahan sa plenaryo? Nakasulat nga sa SALN, doon nga pinirmahan mo yung SALN, kaya nga SALN yan. Dapat ilabas yan. So bakit ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? So sa akin doon lang ako sa tama. I will not be swayed by those who are pro-BBM. I will not be swayed by those who are pro-Sara. Basta ako, kahit ano sabihin nila, gagawin ko kung ano yung sa tingin kong tama. Sir, yung sa trial lang, kasi may video ko eh. So, Hindi sa akin nga, again. may tinawagan na ako. Yes, okay, sa akin, hindi, it's explicit. It's explicit. You don't consider them a threat? No, if it's a threat, then whoever is threatened should be the one to file the case doon sa Department of Justice for grave threats, di ba? Yun ang sinasabi ko. Sir, for threats, impeachment, sir, is quasi-judicial. Hindi siya strictly. Oo, pero Criminal ang requirement. kung yung Hindi siya proof. yes, pero kung yung mismong tinakot, hindi nag-file ba yung mga tinakot? I don't know kung nag-file sila. Ano po yung
Ha? Nag-investigate ng NBI. Oh, so ano naging resulta ng though quasi judicial yung Congress, anong resulta ng investigasyon ng NBI? Dapat siguro ilabas nila, 'di ba? Kung, ano man sabi niyo dun sa parang threat na puno na Okay, okay. Isa pa, yung kay Madriaga. Kay Madriaga, wala namang ebidensya, di ba? Di ba, ang sinasabi ko lang, kung nag-rule yung Committee on Justice na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin. Di ba? Kasi ang problema dito, we cannot okay, maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Alam ko, madami ayaw kay VP Sara. Madami takot kay VP Sara na maging presidente. Pero we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya eh. Di ba, bakit di natin patakbuhin sa eleksyon? Tapos magdesisyon yung tao, di ba? Bakit natin i-impose yan, di ba? Kung do you think po ba yung impeachment cases ito are all motivated kasi nga 32 million ang bumoto kay VP Sara and parang they're scared of that mandate na baka dumagdag pa or ma-retain yung mandate niya as president? No, for me, it's not that eh. I sincerely believe that doon sa mga nag-file, I sincerely believe and respect na may mga nag-file doon out of principio, no? Naniniwala sila it's an impeachable offense. I respect that. Rinerespeto ko yung grupo ng Makabayan, rinerespeto ko yung grupo nila Kiko D na yun sa kanila prinsipyo, 'di ba? Naniniwala ako prinsipyo nila yon. Pero yung mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi mananagot sila. Ngayon hindi pa sila nananagot eh. 'Di ba? Aminin natin 'yan. Di ba yung 18 Marines? O yung 18 Marines, di ba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi nila pinapatawag? Di ba? Di ba? At alam ko, merong mga totoo doon. Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo, pero alam ko may mga totoo doon. So, ay pag sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Kung mapapatawag 18 Marines po ba, ipatawag, would you be willing to testify to corroborate some of their... No, first of all, gusto kong sabi ko nga yung iba doon, totoo. Merong mga doon na hindi pa ako convinced na totoo yun. Di ba? Merong mga statements doon na hindi ako convinced na totoo. So, busy lang ngayon. Inaano ko lang kung alin yung alam kong totoo. Tapos sineseparate ko yung mga doon na sa tingin hindi ako kumbinsido na totoo. Tapos saka ako pag-aralan during the break. Ngayon, yung totoo na nakita mo niya. ay, hindi. Tsaka ikaw lang. Hindi ko alam kung sino nasa likod eh. Ganun nga eh. Because sa akin, hindi ko tinitingnan kung sino yung nasa likod eh. Sa akin, kung ano yung totoo, totoo yan kahit sino nasa likod. Kung hindi totoo, hindi yan totoo kahit sino nasa likod. Diba? Para sa akin, ganun lang kasimple. Yun. Ano yung kay Sec Puno? So yun, sinabi kasi ni Secretary niya, ni Congressman Puno na... Ay, sorry. Sanay kasi ako siyang sa tawagin Sec Puno eh. Kasi na-delay daw yung mga projects daw ng mga congressman kasi daw na FLR daw yung mga project na yung FLR daw sa DDM, yung 2026. hindi, totoo yun. Totoo yun. Naka-FLR. Sa district namin, as of 2 weeks ago, wala pang na-award. At ang sabi, ipabid short of award. Ibig sabihin, talagang walang saro. No? But I've never complained about that because sa akin, kung ano yung prosesong dapat pagdaanan para hindi na maulit yung mga anomalya noong nakaraan at kailangan ipatupad ng pantay-pantay sa buong Pilipinas kahit doon sa mga lugar na walang problema, okay sa akin yan. No? Walang problema eh. Kasi ang pinaka-importante, wag na maulit yung mga problema nung nakaraan. So kahit yung mga distrito na
wala namang problema, nade-delay, wala tayong magagawa eh. If it's, kung yan ang kailangan nating pagdaanan. Pero kung kasi yung grupo nila Congressman Puno, parang they are threatening to bolt out of the majority kasi nga raw, parang hindi na nagagawa ni Speaker yung kanyang ginagawa to mollify the Congress, especially na so delay sa budget. What's your take on it? I am, ibig sabihin, kakalas sila sa majority Possibly. because of the, okay, isa-isa na, may nasabi siya doon na yung mga dapat inaasikaso sila ay inuna yung sarili, di ba? Nakita ko yun. Totoo naman yun, di ba? Yung part na yun, totoo naman yun. Next, ano yung isa? Saka, well, yung parang hindi raw, they're not, hindi nila refill yung leadership ni Speaker Boji. Ako kaibigan ko si Boji, napakabait niya, pero pasensya na Speaker, hindi rin ako masaya dahil lahat ng mga nandun sa previous Speaker, yung pa rin na nakapaligid sa kanya. Isa lang ang nadali niya, si SDS Dinan. So how can he make the reforms that he wants to do kung wala naman siyang nadala? Di ba? Sinabi ko na yan before, na dapat bigyan siya ng free hand na reorganize yung house. Sa kahit anong organisasyon, kahit ikaw presidente ng kumpanya, pag ikaw lang dinala doon, wala. Di ba? Gusto ni Red tong tanong na to, sir. Ha? Lahat ng tao ni former speaker yung nakapaligid at hindi lang yun masakit. Kahit yung mga staff ni former speaker na involved doon sa mga kalokohan, hindi ko naman albait-bait rinihire ulit dito sa house. Di ba? Parang naglulukohan na lang kami. Hindi ba talaga? So ako talaga disappointed talaga ako. Sir, itong tanong na to. Gusto ni Red. So naglulukohan na lang. Gusto ni Red na to. Yung FLR na yun, release ba yan bago magbotohan sa plenary sa impeachment? Napakaganda ng tanong mo. Kasi sa mga, hindi ko alam kung sa mga malalalim umisip katulad mo, sa malalalim umisip katulad ni Bernard, yan ang posibleng gawin, no? Talagang posible na pag hindi ka bumoto, yung FLR mo never nang ma-release. Yun ang pwedeng gawing carrot and stick. So yun ang bantayan natin. Gagamitin ba yung carrot and stick? I don't know. Pero ang galing mo magtanong. So, hindi ba nyo nararamdaman na parang tali ang kamay ni Speaker right now? Kasi parang, Honestly, nararamdaman ko. Teka, pahingin ng tubig lang. Sir, sabi niyo may ibang ang motivation to file an impeachment kung Vice President. Dahil natatakot sila mapanagot. Di ba? Okay. Ganito na lang, sir. Parang hindi ba posible ang accountability under other president? Honestly, Kung hindi siya yung magiging presidente, wala na bang accountability just because hindi siya yung presidente? honestly, tingin nila maaareglo nila yung iba. Pero si Sarah, sa tingin nila, hindi nila maaareglo yun. Kahit, maging totoo tayo, kayo paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba maaareglo si Sarah o hindi? Okay, kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Siyempre, I'm entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun kahit kayo naman may opinion kayo Di ba kaya nga tinatanong ko, binabalik ko sa tao, si Sarah ba pwedeng areglohin? Tingin ko hindi. Yung iba ba pwedeng areglohin o hindi? O kahit hindi areglohin, pwede bang pakiusapan para mas magandang term? Pwede bang pakiusapan? Hindi kasi ang question, bakit ngayon wala pang nananagot? Di ba? Bakit ngayon wala pang nananagot? Kunyari lang, sir. Kunyari lang. Or, for example, Erwin Tulfo. Do you think pwede silang or Alam mo, I don't want to pass judgment on them. Pero hindi lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan Di ba? Di ba? Hindi naman silang isa lang magdidesisyon dyan. Parang tinatanong mo ngayon, bakit ngayon wala pang nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno o hindi? Di ba?
o lumalambot ba o hindi. Di ba? Pero si Sarah hindi. Hindi, ang sinasabi ko lang, si Sarah, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo, yung 1,000,000% hindi mo maaareglo, 'di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko 'yon at alam nila 'yon. Kung what do you feel po ba dun sa sinabi ng Presidente na, or yung sinabi ng ICI na mag-wind down na sila by March 30? Kaso wala pang, parang basically parang hilaw pa yata yung ginawa ng ICI over the past week. Hindi kasi kawawa naman yung ICI, 'di ba? Ibig sabihin, isa na lang natira si Justice Andres Reyes, number 1. Number 2, 'di ba, nag-file pa nga ako ng bill, 'di ba? Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Wala naman nangyari. Uso na yun po. Wala na, mag-break na ulit, 'di ba? Alam mo, itong recess, mag-meeting kami, pag-uusapan namin kasi, alam mo, sana, he is our leader, he should lead. Diba? But hindi yata nakakausap yung mga miyembro ng Kongreso para alamin kung ano mga problema na inaabot namin lahat Parang humihiwalay sila sa sitwasyon ng mga congressmen ngayon No, sana hindi ganyan. Hindi namin, alam mo, speaker namin siya, di ba? Kami, naririnig nyo naman, di ba? In the past few months, wala kayong narinig sa amin kundi puro suporta sa kanila. Hindi na nila kailangan kami kausapin 2 beses. Pag may hiniling silang tulong sa aming partido, tumutulong kami. Pero dito sa recess na mangyayari, magmi-meeting kami ulit, titignan namin kung dapat pa ba kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. So is there growing sentiment to elect as speaker? Hindi. Alam mo yung mga ganyan, malayo. Ang problema namin, hinaharap namin yung mga tao namin, mga kapitan namin araw-araw. Tinatanong kami, ano nangyari? Bakit walang naitutulong ngayon sa mga tao natin? Wala kaming masagot. Magtatanong kami dito, wala kaming naririnig na sagot. Okay? Puro pangako na hindi naman natutupad. Okay? So, sa amin, tama na yan. Kasi kontrato sa amin, kalaban. Hindi kalaban na. Di ba? Disagreement with the House with... Alam mo, I love that. Personally, I love the House Speaker. Si Boji, bata pa yan, magkaibigan na kami. Yung tatay niya, kaibigan ko. Yung mga kapatid niya, kaibigan ko lahat. I'm a very close, good, and avid fan of the D family. But he is not doing what he is supposed to do. So, during the recess po, pag-usap to install a new speaker? Hindi. Sa House yun, 40 lang kami. Paano kami mag-install ng speaker? Hindi. Kung majority pa kami or minority na lang kami. So, bibitaw nga po kayo sa support niya kay speaker? Hindi. Magbibitaw kami sa trabaho namin. Diba? I will no longer be deputy speaker. They will no longer be chairman of their committees. Pag-uusapan namin, di ba? So, Kasi kung wala rin kami naman nagagawang matino, okay, dahil hindi namin alam ang direksyon at walang mga paglilinaw na ginagawa dito sa mga problemang hinaharap namin sa aming mga distrito, di bakit pa kami nandyan? Sorry sir, for clarification lang. It is that the NUP is considering to move to the minority. Yes. And then you also said, hindi kayo satisfied sa leadership ni Speaker Boji. In the actions or inaction of the leadership. You're not satisfied as lahat ng NUP. Well, hindi personal ito hindi personal ito. Yung tatay ni Chairman Swansing used to be NUP. Okay? Si Boji D is a close family friend, you know. Matagal ko nang kaibigan yung buong mga D family. So, this is not personal. But I'm speaking in behalf of our members who are feeling abandoned, no? And all the other congressmen who are feeling abandoned. And for NUP, our position is, if we will continue to be abandoned, then what are we doing here? So, are you ready to be part of the shapes or even so-called fondo? Are you ready to Oo naman. Siyempre. Hindi, posisyon, wala lang naman. Walang ibig sabihin ng posisyon. Ano lang yun? Dekorasyon lang yun. Wala yun.
Kahit bukas, magre-resign ako. Wala namang ibig sabihin yan eh. You're considering to resign also. Hindi, don't put words into my mouth. Just limit it to what I have already said, okay? We will consider during the recess whether or not we will remain with the majority. Sir, yung for making ng infrastructure projects ng government or infra projects lang sa distrito na NUP ang member? Hindi lahat ng congressmen ang alam ko. Lahat po. Oh, pero tanong nyo yung DBM kasi sila na magbagawa niyan eh. Naririnig lang namin sa mga district engineers at saka regional directors ng DPWH. Yun nga yung problema eh. Hindi namin mapaliwanag dahil hindi man namin alam. Basta tatamaan na lang kami. No? Kung, nasa na yung pag-ayos nitong tulay na to na sinabi yung maayos na itong quarter na to? Hindi namin masagot. Wala kami masagot. Wala kami matanong. Thank you, sir. Na-raise nyo na po kay Madjo yung concerns niyo about the mga FLRs, AIs. Hindi, kakaalam lang namin eh. We just learned about it the other day eh. Nung nagsalita si Kong Valeriano. Oh, eh kung di pa pala nagsalita si Kong Valeriano, hindi namin malalaman na DBM pala yung dito. Pasimuno dito. Akala namin DPWH, di ba? Dahil nagre-reorganize sila, talaga naman dapat may delay talaga pag nagre-organize ka. Pero sa amin, sobra na kasi isang quarter eh. Tapos doon, yung narinig namin ito, ay ibang issue na to. Yung mga iimbestigahan nila Kong Valeriano, iba na. Di ba? Hindi lang DPWH, kundi yung kung bakit pala, wala palang pondo yan. At bakit mo pinapabid yung walang pondo? Di po ba kung sigurado lang ang DBM na? Masyadong... Tagal na nun, di ba? Tapos na yun eh. Well, yung flood control, kagaya sa distrito ko, wala naman akong problema. Wala akong ghost projects, wala akong flood control. Bakit magsasuffer yung district ko? Maraming ganyan. Sir, are you willing to meet with the leadership, with your board leader? Are you willing to raise these concerns? Or na-raise nyo na ba siya before? Hindi ko na kailangan i-raise yan eh. Kaya nga sila nasa posisyon nila, dapat alam na nila yan eh. Di ba? Tingin ko alam na nila, hindi lang kinuwento sa amin. Alam mo yun? O, yun ang medyo nakakalungkot. Di ba? We are ready to talk with them anytime if they have solutions. Di ba? Pero kung magchichikahan lang kami na wala naman pupuntahan, hindi ba na? Kaya nga nag-iisip kami punta sa minority eh. Kasi parang sa kanila na lang yung problema na yan. Di ba? Sir, do you think you share the same sentiments with the... Hindi ko pa alam, kaya nga mag-meeting kami. I mean, hindi lang po NUP. Hindi ko alam. Wala akong kinakausap na ibang partido. NUP lang talaga kami. Pero pare-pareho po kayo ng problema, di ba? Siguro, baka hindi pa nila alam na na-FLR lahat. Tanong nila sa mga regional directors nila. Di ba? Irresponsibilidad ng mga liderato ng ibang partido na alamin din yan. Basta alam ko sa amin, ganyan ang sitwasyon. Ang pagkaalam ko sa lahat. Pero kung hindi ba, edi at least malalaman nila kung exempted sila. Di ba? Swerte. Sir, clarification. Do you stand regarding the impeachment? This is a separate different... Boss, ang layo naman. Yes, sir. Clarification. Di ba? Wala naman kilala. Not me, sir. Baka kasi may mag-speculate na parang, kaya pala ganyan yung NUP. Dahil NUP Anong tingin mo stand ng NUP sa impeachment? Ako, sir, personally, alam ko na you're just advocating for good evidence. Kanya na nga eh. Bumoto nga kami for substance. Tanong nyo mga hindi bumoto for substance. Bumoto kami for substance, bibigay kami ng suggestions pa paano gawin yung kaso tapos magagalit sa amin. Ano ba yan? Gusto nila, wala na lang usapan, basta oo na lang kami na oo. Eh, siyempre hindi. Umuoo kami sa tama. Umuoo nga kami sa substance eh. Pa gusto nila. Oh. Sir, I'm just playing... No, I know. I'm just talking through you to them. Using you. Kasi kung baka lang kasi may mag-raise na naman kasi you're just holding out for the budget and then biglang kayo boboto sa impeachment. Yung mga ganun speculation, wild speculation kasi alam naman natin na sinabi ng VP na minsan tinatay ang pondo yung pondo sa impeachment. Bakit mali yung ganyan na akusasyon? Kasi bumoto na nga kami for substance eh. Di ba? Eh bakit kami lang? Kami na yung maraming bumoto for substance. Bakit yung iba hindi nyo tinatanong? Di ba? Kami na nga yung nagmamalasakit, pinag-aaralan namin itong legal things. Anong ginagawa namin? Nagde-devil's advocate kami. Di ba? Good cop, bad cop, di ba? Para yung pinaplano nila, i-criticize nila, kesa manggaling sa iba.
pinangungunahan na namin yung mga problemang pwede nilang harapin para malutas na nila. Di ba? Ngayon, kung hindi nila kayang malutasan, may problema talaga tayo lahat. Pero tandaan nyo, bumoto kami for substance. Di ba? Kaya walang pwede magsabi na ginagamit lang namin ito. Ba't? Bumoto nga kami for substance. Anong pang gagamitin namin? Di ba? Sir, kung yung pong FLR dito sa impeachment, kaya Hindi ko alam eh. Hindi ko alam talaga. I mean, I have not talked to anybody that knows anything about this except the regional directors and the district engineers. No? Kasi hindi naman po kilos ang BBM maglalabas ng ganung policy without the signal from Malacanang. Sa kanilang problema yun. Tanong nyo sila, no? Ba't kami aalamin namin? Tatanong din namin sila. Di ba? If we have the opportunity. Saan nila napulot yan? Napakapangit naman na policy yan. Tsaka, chinek na ba nila kung legal yan? Ano yun? Saka yung impeachment naman, February 5, di ba? Usual practice naman na minsan, January, dapat ang BBM gumagalaw na eh, di ba? So baka wala kinalaman sa impeachment to. Or, kung baka dahil hinihintay lang magkaroon tayo sa Senado bago yung yung release. Wala na tayo, baka wala na tayo ekonomiya pag inantay mo yun. Di ba? Kasi bagsak na. Ang taas ng gasolina, walang trabaho tao, then nakaipit yung mga project na dapat may trabaho yung construction worker, dapat may bumibili na ng mga construction material, lahat ng yan wala. So pag inantay natin yung impeachment sa Senado, kailan darating yung April, May, siguro May, di ba? So 2 quarter, hindi gumalaw ang gobyerno, hindi gumalaw ang ekonomiya natin.